Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Okay, Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang lilingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. At syempre, sa lahat po ng mga nais po na makilahok sa ating talakayan, mag-iwan po kayo ng inyong text message sa 0915-258-4091. At maaari rin po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating pong Facebook page, Kakampi Online. Sundan nyo lamang po ako sa aking pong personal account na FB page, Miss Cathy Cruz. Hanapin nyo lang po ako. At syempre, pwede nyo rin pupuntahan ang aking FB page na BDT Radio Production at tuklasinnatin.com. Anyway, sa lahat ng ating mga tagapanood, ano man po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, dasal ko po talaga na nasa mabuti po kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Mamaya po ay makakasama po natin ang isa po nating kaibigan na magsasaka mula sa National Confederation of Irrigators Association. Alam niyo po, minarapat ko po bigyan siya ng pagkakataon dahil medyo malaki ang problema ng ating mga magsasaka. Kapag sila po ang may problema, syempre apektado rin po tayo dahil sila po ang nagdadala ng pagkain. Kaya po minsan magtataka tayo bakit mahal ang bilihin, ang mga gulay, ang mga isda, at maging ang bigas, bakit patuloy na nagtataas. Hindi naman po tayo lagi-lagi o pwede na ika nga natin ay umasa na lang sa pag-aangkat. Paano po kung dumating muli ang isang uri ng pandemya katulad po nitong COVID pandemic? Alam niyo, sa totoo lang, malaki po ang aral na iniwan nito sa ating mga kababayan at mismo maging sa pamahalaan. Dahil nakita po nila na kung sakali kita nyo nagsarado, ibig sabihin, wala pong pwedeng pumasok o lumabas dahil nga po para maiwasan yung tinatawag nating pagkahawa o pagkalat po ng virus. Paano po kung hindi lang ito yung pandemya na maranasan po ng buong mundo? So, ang magkakaroon na po tayo ng problema, yung tinatawag po nating food shortage, di po ba? Kaya kung ano man klase ng pagkain yan. At hindi pa po yun. Domino effect po kasi yan eh. Siyempre, ekonomiya na po pinag-uusapan natin. Ang ekonomiya po ng bansa ay ekonomiya rin ng bawat isang Pilipino. Anyway, mamaya po, titignan po natin kung siya ay makakapasok po sa atin dito sa Kakampi Online. But for now, habang kinokontak ko po siya, ay bigyan niyo po ako ng pagkakataon lang na ibigay po sa inyo ang ilang pong mga kutil-butil na paalala po ng ating pong Philippine Rice Research Institute. Sandali lamang po.
Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tagulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tagulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang angkop sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Parehas lang na 9 tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 ah. Hindi pa Bakit ang balita ay mas mataas ang kinita ni pagbibihis Maring pa ako ng Beba? maayos, hindi na. Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko ng puting bigas, ay pinagiling kong brown rice ang Mestizo 1 ko. Ibig Okay. sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, Mare! Mas mataas ang kita sige, kapag sige. pinagiling Tawagin na ko si brown Lorit. rice ang hybrid rice. Aabot sa Tawagin 1 ko si tonelada Lorit. ang dagdag bigas. Ayos na ako, Maring Ay, si Beba. Bambang. Hahabulin ko yung Mestizo 1 ko. Baka Bambang. pwedeng ipagiling na brown rice. Sagari ng pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Bella, Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, Sandali, mag-text o sandali. tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Hybrid paalala. Hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Sa programa nga tuklasin natin is huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmumultiply yan eh. Magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, o kaya Nick Nangit NCN Law. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nixtradamus channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tagulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Wala sound. Out. Okay. Okay, tayo po ay muling nagbabalik. Yan. Nandiyan na ba sa linya? Okay. Okay. Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang new lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng isang oras. At syempre, kasama po natin ngayon ang aking pong napakabuting kaibigan, parang pangalawang ama ko na. Siya po ang presidente ng National Confederation of Irrigators Association. Alam niyo po, kaya po minarapat ko na siya ay bigyan ng pagkakataon po ngayon sa ating palatuntunang tuklasin natin dahil napakabigat po ng ating pong kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga po hindi lang sa mga bagyo po na dumarating, hindi lamang po dun sa nakatatapos o kasalukuyang karanasan po natin sa ating COVID-19 pandemic, pero meron pa po tayo. Tutuklasin natin ngayon sa kanya. Ka-Silver, pababatiin mo na kita. Magandang hapon sa iyo, Ka-Silver Boto. Tayo ay nasa Kakampi online live na live. Go ahead, Ka-Silver. Magandang hapon kasamang Kati at sa lahat ng tagapakinig ng iyong programang tuklasin natin. Sa lahat po ng mga magsasaka na naririnig itong aming broadcast nito, magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po, Ka-Silver, sa pagkakataon po na ibinahagi ninyo sa akin dahil alam ko busy ka. Pero siguro sa unang arangkada ko, kumustahin ko kayong mga magsasaka. Kayo po ay presidente po ng National Confederation of Irrigators Association. Para sa kapakanan ng ating mga tagapanood ngayon, ano po ba ang inyong organisasyon? Go ahead, Ka-Silver. Ang National Confederation of Irrigators Association, ito yung samahan ng magsasaka na yung talaga nagtatanim ng palay. Rice farmer po ito. Wala pong halo itong ibang magsasaka, kundi rice farmer na gumagamit ng NIA, yung napatubig ng National Irrigation Administration. So kami po yung pinakamalaki at pinakamalawak ang aming samahan. Kami po ay mayroong 1.2 million na farmer members sa buong Pilipinas. So kami po yung pinaka-organized at pinakamalaking farmer organization. At ang nasa hanay po namin, ang 65% ng total production, 65 to 70% ng total production ng palay sa buong bansa. So ito po yung aming samahan at ang organization po namin, meron kaming mga irrigators association sa mga barangay sa buong, meron po kaming 8,320 irrigators association sa buong bansa. At mayroon kaming 92 provincial federation sa buong bansa at 17 regional organization sa buong bansa. Nako, napakarami nyo pala, Ka-Silver, ano? At pwede po bang tanungin kung ano ang minimum o maximum na lupang sinasaka po ng bawat miyembro po sa inyo, Ka-Silver? Sa bawat miyembro sa Irrigators Association, meron kami siguro ang total hectares ng mga 1 to 1.5 hectares bawat isang miyembro. So, kaya nga 65 to 70% ng total production ng ating bansa nagagaling sa hanay namin. Naku, malaki pala, no, Ka-Silver. Ano po ba ngayon ng kumusta kasi, di ba, kamakailan lang ay nag-anniversary yung tinatawag nating rice certification law. Kumusta po ba ngayon ang epekto after 1 year na mula nung ito ay ipinasa, Ka-Silver? Alam mo, napakalaking epekto ito sa aming mga magsasaka. Mula nang maipasa ang rice certification law,
talagang sobrang paghihirap na namin magsasaka. Kung makakaroon man ng ayuda, Department of Agriculture, ibig sabihin masyado minimal lang na hindi sapat para talagang makatulong sa aming magsasaka. Kaya meron kaming pagkilos, nakakaroon ka ng virtual meeting sa 29 nitong October para ipasa namin yung resolution na dapat na i-repeal na yung RTL na ito, yung Tarification Bill ng 11203. At nagsalita na rin si Senator Cynthia Villar, talagang kahit anong gawin niya, lahat ng pananalita niya puro anti-farmer. So ibig sabihin na hindi raw pwedeng i-amenda. Ayaw namin ng amendment, gusto namin repeal ang Tarification Bill, palitan ng ibang batas. Dahil talagang nasasakal na kami at wala kaming talagang mula nang ipasa yan hanggang sa ngayon talagang wala na kami pag-asang kumita. So ang advice ko sa mga rice farmer, at least magtanim na lang tayo ng kalahati. Kung halimbawa isang hektarya ka, tanim ka na lang ng kalahating hektarya ng palay para sa pagkain natin at yung iba, ipabayaan mo na lang muna. Gusto mo tanamin ng gabi o lagyan mo ng isda. Oo, ibang produkto na dapat itanim natin. So, base nga doon si Kapupoy Pagayo, na ibig sabihin na tutulong sila sa mga magsasaka na instead na palay itanim, mag-iba ng pananim. Kasi sa totoo lang, Kati, wala talaga kami pagkakapag-asa sa mga rice farmer sa administrasyon na to. Kasi puro ang mga economic managers puro talaga ang gusto niya ay mawala na magsasaka. Lalo na itong ating committee chairwoman ng agriculture dito sa Senado. Mas lalong matindi ito. Talagang wala na itong binubukang bungangan nito kundi laban sa mga magsasaka. So, aywan ko. Nakakalungkot ka, Silver, kasi meron tayong mga mambabatas at meron tayong opisyal ng pamahalaan na tila tuluyan na yatang pinababayaan ng mga magsasakang katulad po ninyo. Kasi nakakalungkot, kanina lamang para po sa kapakanan ng impormasyon po ng ating mga nanonood po ngayon sa ating Kakampi Online. Kanina pong umaga ay nagkaroon po ng press con ang Liga ng mga Broadcaster. Ito po ay isang uri po ng organisasyon ng mga radio announcer po sa buong Pilipinas. At naimbitahan nga po si Ka Silver Bonto kanina kasama si Ka Popoy Pagayon. Siya po yung isa sa mga tinagurian po nating inventor at siyang namumuno ngayon dito sa kooperatiba po ng mga inventor. At kanina nga po, lumabas po sa issue kasi ang pinag-uusapan po kanina ay tungkol nga po doon sa drying na makina o pwedeng magamit po ng ating mga magsasaka. Dahil Ka Silver, kumusta na ba ngayon? Kasi syempre tag-ulan ngayon, 'di ba? Kanina nagtataka lang ako, hindi ko na naitanong kanina during the press conference, no, kung bakit po wala bang suporta sa inyo, kasi alam naman po natin na ang Pilipinas ay dumadaan po ang bagyo ng nasa 20 hanggang mahigit pa na bagyo, no, sa kada taon. So, ibig sabihin, dahil alam na natin na ganito yung bilang at alam na natin more or less kung ano yung mga buwan na lagi tayong uulanin, dapat mayroon ng kasabay na programa sa mga magsasakang katulad mo na kailangan nila ng mga makina sa panahon ng tag-ulan. Katulad po nitong dryer po, Ka Silver. Wala po bang suporta sa inyo ang Department of Agriculture, particularly sa mga makinarya na katulad ng drying system, Ka Silver? Alam mo, Kati, matagal ko na yan sinasabi nung panahon pa ni Secretary Alcala, panahon ni Secretary Piñol, na bigyan kami ng mga bawat asosasyon o bawat, hindi man asosasyon, kung hindi nila kakayanin,
bawat bayan, maski dalawa lang naman na mechanical dryer, ipagkaloob. Kasi talaga yan ang, sabi nga ni Congressman Marcolita, matagal na may sakit ang agrikultura. Correct. Pabalik-balik na lang yan. Pero hindi ko maintindihan kung ito ba mga taga namumuno sa Department of Agriculture, alam kaya ang sakit na to? Ang sakit pong ito, napakatagal na. Paulit-ulit na lang na ang pagdating ng ganitong buwan ay may bagyo, ba't hindi nila magawa ng paraan? Mag-provide sila ng mga mechanical dryer. Ang unang pinigay nila ng panahon ni President Gloria, yung flatbed dryer na nasisira at saka hindi talaga epektibo. Ang pinaka-epektibo talaga yung mechanical dryer ay pagkaloob. So, ibig sabihin, napakatagal na ng sakit na to. Alam ng Department of Agriculture, dahil matatalino kuno itong mga taong ito, dapat alam nila ang sakit na yan. Kailangan bigyan nila agad ng gamot. Kasi pinababayaan nila yung sakit na magpatuloy tuwing ganitong buwan, pero wala silang ginagawa na paraan. Ang kinoconcentrate nila yung mga harvester, yung mga malalaking yung planters, yung malalaking makina na pangbungkal ng lupa. Mayroon na naman tayong mga magsasaka, mayroon na naman kompleto naman sila ng mga gamit katulad ng traktor, hand traktor. Ba't yung mga pangangailangan, yung importanteng kailangan ng magsasaka, ba't hindi nila maibigay? Hindi ko maintindihan eh. Kung magbibigay man sila ng mechanical dryer, yung isang buwan lang, 2 buwan, sira na. Kasi dahil dito sa tinatawag na itong bidding loan na to, 9184, kung sino yung pinakamababa, yun ang bibigyan nila. Kahit bulok na bulok ang quality. Kasi alam mo naman kung alin ang mga bulok na mga makinary, yung galing sa China. Ayaw nilang kumuha ng sa US. China kasi, mga 6 na buwan na, sira na. Ang US na mga gamit, abutin ng 10 taon, buhay pa. Gusto nila yung buwan masira para buwan din silang magpapabidding. At siyempre, pag may bidding, alam mo na yon. Hindi ko nasasabihin kung ano yon. Ibig sabihin noon. Kung buwan-buwan mag-bidding, buwan-buwan magkakaroon sila. So ayaw nila yung pangmatagalan ng mga gamit kasi nga dahil sa wala na silang masusunod na pagkakitaan. At saka isa pa Kating, ito talaga si Senator Villar, hindi ko na talaga maintindihan itong taong ito. Kasi lahat ng bukan ng bunganga niya, palaging farmer ang kalaban niya. At hindi ba nasa mo sa Facebook na doon daw sa sa Israel, hindi na daw kailangan na magsasaka ang tubig. Nakahangin daw. Kung ano-ano pinagsasabi niya. Baka yung hydroponics siguro yung sinasabi niya. Oo, gano'n. Wala tayo. Hindi nga tayo makabili ng dryer eh. Ano pa yung mga susunod. At ang lupa daw na magsasaka, ikukuha na lang sa housing project para naman daw ang mga magsasaka, hindi squatter. Ang ibig niya sabihin, i-convert na naman doon sa kanyang subdivision. Ano ba ito? Ngayon, meron naman siyang pakulo na bago. Nagkaroon ng committee hearing sa Senado. At sinasabi niya na hindi raw papayagan na ang mga farmer, ang mga cooperative na mag-import ng bigas. Sabi ko, siya ang nagpapasa ng RTL na sinasabi niya lahat, ang importation, lahat, pati basurero, pati kung anong, basta may pera ka, pwede ka mag-import. Bakit sinisingil out na naman niya itong mga farmer cooperative na huwag sumali sa importation? Ang tanong ko sa kanya, anong dahilan?
Bakit ba sinisigil out mo mga magsasaka? Pero ito to po, ito Kati, tandaan na yan, na ninyo, yung mga nagtagapakinig. Ang NCAA po ay laban dito sa importation. Hindi po kami pumapayag sa rice importation. So, pero kaya ko lang naman kino-consist, parang pinagtatanggol ko naman yung itong mga kooperatiba dahil mali na doon sa kanyang RTL. Kasi sa RTL niya, nakalagay doon, lahat pwede mag-import basta may pera. Ba't siningil out na naman niya itong mga farmer cooperative na hindi sasali sa importation? Anong dahilan? Ano ba talaga? Ano ba talaga, Lola? Ano ba talaga, Lola? Ano ba? Hindi ko na alam si Lola kung Cynthia, kung talagang gusto mo, alisin mo na lang ang mga farmer. O sige po, pag-uusapan po namin sa virtual meeting namin sa 29 na kalahati na lang itatanim namin. At si Cynthia Villar na lang mag-i-import ng lahat ng bigas na pagkain ng ating bansa. Malaking kita yan. Malaking kita yan, Senator Villar. Meron ka na nga subdivision, pati ba naman bigas kukuhan mo pa yan. At saka hindi lang ka-silver, sa totoo lang, hindi mo masasabing isa kang bansa kung ikaw ay nakaasa lang sa tinatawag nating pag-aangkat, importation. At hindi mo masasabi na ikaw ay isang bansa kung hindi mo kayang pakainin ang sarili mong mamamayan, ka-silver. So kung ang mangyayari sa atin, hihinto ang ating mga magsasaka sa pagtatanim o babawasan nila, yun na nga nagtatanim sila, ka-silver, hindi na nga tayo maging rice sufficient Paano kung huminto pa at tuluyan na nababawasan yung lupang sinasaka nila? Ano na ang kahihinat na natin, ka-silver? Baka mamaya sa susunod, hindi lang mahal. Mabuti lang kung mahal lang siya. At least may mabibili ka. Ang problema nga kung bukod sa mahal na, halos wala ka pa talagang mabili. O tuluyang wala kang mabili, ka-silver, at nakaasa ka lang sa ibang bansa. Paano kung sige, alimbawa ako si Vietnam o ako yung inaangkatan mo na bansa. O kinakailangan meron muna tayong kasunduan. At yung kasunduan na yon, kumbaga sa pikit mata, oo ang Pilipino, oo ang pamahalaan ng Pilipinas, 'di ba, ka-silver, para lang makapag-angkat tayo, para lang may makain. Nakakatakot 'yon. At hindi maganda 'yon. At sana itong si Senator Villar naiisip niya 'yan. Baka ang sa susunod, baka gusto niya, ka-silver, ang ipakain niya sa Pilipino buhangin at semento. Hindi kaya? Yun, tama yan. Alam mo, wala naman pakialam si Senator Villar sa kapakanan ng taong bayan. Basta siya, kumikita siya. At wala siyang pakialam sa mga magsasaka. Pagka nagkataon na wala na makain ang ating bansa dahil sa kakulangan ng production at hindi tayo binibigyan ng mga exporting countries, kaya Thailand, Vietnam at saka ang ibang bansa, siguro, ibitin na lang ito mga economic manager niya sa sabihin bitayin. Bitayin na lang sila dahil naman wala na makain ng tao. Unang-una si Secretary Villar siguro, si Senator Villar, ibitin ng patiwari dahil siya ang anti-farmer talaga. Lahat ng buka ng bunganga niya, puro anti-farmer yan. Hindi nagbubuka ng bunganga yan na hindi anti-farmer yan. Tao niya. Grabe talaga yan, ka-silver. Kung ganyan tayo ng ganyan, anong mangyayari na lang sa ating bansa? Pero ang gusto ko lang malaman, ka-silver, kumusta naman ang Department of Agriculture? May silbi ba ngayon ang Department of Agriculture sa inyong mga magsasaka? Kasi parang nakikita ko, hindi lang kayo yung may problema, pati ang poultry natin, ang livestock natin, may problema, ka-silver. Yes, tama, may problema. Alam mo, si Secretary there, kung isa naaawa rin ako sa taong yan. Siguro ang nasa puso niya talaga paglingkuran ang mga magsasaka at saka itong mga ating mga livestock industry. Ang problema, nakikinig siya sa kumpas. Kung anong kumpas ang nasa taas. Pag halimbawa, kasi nakita mo si Piñol, biglang nawala. Dahil tinututulan niya yung tarification bill na yan.
isa sa tumututol sa tarification bill. Ay, So, kaya nawala. hindi na gusto ng mga economic managers, lalo na itong sa finance, hindi na gusto niya na ikaw ay tumututol. At saka ang influence ni Senator Villar, napakatindi niyan. Oo. Si Presidente talagang nangangatok ang tuhod diyan sa taong yan. Takot na takot sa si Senator Villar. So, kaya nga ang nangyari niyan, sa kumpas ng nasa taas, ito si Secretary Dar, hindi makapalag, hindi siya makakilot ng tama. So, kaya nga, sabi ko nga marami nagsasabi na napakagaling din ng Secretary Dar. Nung panahon noon ng na-appoint siya as Secretary. Yes. Kasi, hindi siya tinatakot dito ang mga economic managers naman matitino at hindi takot, hindi ibig sabihin wala sa kumpas ng sa taas kung ano yung dapat niyang gawin, yun lang ang sinusunod si Secretary Dar. Sa totoo lang, kung si Secretary Dar siguro, kung i-implement niya yung talagang gusto niya, na magagawa niya. Pero kung ano yung kumpas ng kung ang kumpas ng ang gustong tugtog ng nasa taas itanggo, hindi ka man pwede magtsatsa. Kailangan tanggo pa rin. Ayun na nga. Yun ang nangyayari sa panahon ngayon ng mga magsasaka. Kaya wala naman, ang ginagawa ng Department of Agriculture, ang tulong niya, kalat ang tulong niya, hindi ba yung nakasentro siya sa isang programa na maging epektibo ang kanyang pagtulong. Kunti rito, kunti roon, pakunti-kunti. Kaya nangyayari, tag-ulan, ang binibigay niyang libreng abono, urea. Ang urea, pagka dilagyan mo ng yung sakahan, yung palayan ng urea, ang tendency niyan pagkadating ng umulan yan, dadapa yan. Malambot kasi, puro hindi siya matatag ang pagkakuan niya. So, wala bang nag-advise sa Department of Agriculture na huwag urea ang ilagay mo dyan? Kasi siguradong dadapa. Baka yung binibigay nilang urea, doon sila may magandang kita. Pero sa totoo lang, hindi urea dapat ang binibigay nila sa tag-ulan. Ang urea, sa kuwan lang yan, parang kuwan lang yan, top dressing lang yan. Pero dapat mayroon kang abono para doon sa pagpapalakas ng ugat niya. Ang nilagay niya yung urea, pampataba lang yung, tataas lang ng tataas, pero mahina ang pundasyon niya. So, alam na Silver, baka maputo lang kita Silver, kasi baka nagtataka ang ating mga magsasaka, baka isipin nyo po na si Silver, daldal po ng daldal tungkol sa pagsasaka, ang ganda-ganda po ng bahay po niya. Wag po kayo magtataka dahil siya po ay may 12 hectare lang ba, Silver, sa Bicol, sa Camarines Sur. Ang kanyang pagiging leader magsasaka po ng NCIA ay talagang makikita nyo po, hindi lang po sa Bicol yan may sakahan. At makikita nyo naman, Silver, kada taon ba ilan ang inaani mong palay? May idea ka ba? Sa totoo lang, Kati, mula nung magsimula akong magtanim hanggang sa ngayon, hindi pa ako kumikita ng talagang totoong kita. Puro sabi ko nga sa anak ko, ano mabuti pa kaya, 100 na lang natin, ibenta na lang natin ito. Gawin na lang, kapitalin na lang natin sa pamimili ng palay. Kasi mas maganda pa, na kumita ka, mamimili ka na lang ng palay. Kaysa magtatanim ka ng palay. Lalo na ngayon, sabi ko nga doon sa anak ko, kalahati na lang ang sasakayin natin. Ibig sabihin, 2 hektarya na lang ang sasakayin natin. Yung iba, huwag na natin sakayin. Pabayaan na natin na ako na lang yan. Kasi nalulugi ka rin lang Yung kakainin lang natin, yun na lang itatanim natin.
Grabe nangyayari sa inyo, Ka-Silver. Kung ikaw ba ay nasa posisyon, Ka-Silver, palarin ka. Sakali lang na maging official ka ng Department of Agriculture o sabihin na natin maging isang mambabatas ka, ano ang isusulong mo para sa kapakanan ng ating mga magsasaka, Ka-Silver? Siguro isusulong ko unang-una yung i-subsidize sila ang mga magsasaka. Dahil kailangan palakasin natin ang magsasaka para ma-attain natin yung food sufficiency level ng ating bansa. At parang hindi na tayo mag-import. Dandahanin natin. Ay napakatagal na. 20 years na. Hindi umaangat. Mas maganda sana nang pumasok na si Piñol, umangat na ng 92% ang food sufficiency level natin. Ngayon, ang food sufficiency level natin ngayon, nasa 82 na lang siguro, 84. Bumaba ng bumaba. Lalo pang bababa yan, Kati, pagka nagkaisa kami ng mga irrigators, na hindi namin tatanim ng lahat ng aming palayan, ay ang ating lupa ng palay. Siguro mag-iiba kami. So, yung pwedeng yung hindi masyadong nakababad sa tubig, pwede na sigurong tamnan na ng tabako. Pwede na siguro magtanim kayo ng yung tinatawag na yung mga ibang produkto na mas maganda kumita. Kaya ng yung dragon fruit. Pwedeng tanda ng dragon fruit yung mga palayan na hindi nakababad sa tubig. So yung aking lupa, meron siguro ako mga kalating hektarya, tatamnan ko na ng dragon fruit yun. At saka yung 2,000 square meters ko, talagyan ko na lang yung gabi. So alisin na natin ang palay muna. Huwag tayo mag-concentrate ng palay. Pagka tumaas na ang demand ng palay at tumaas na ang presyo, saka na lang tayo magtanim. Pansamantala, pabayaan natin si Senator Villar, saka itong mga matatalino niyang economic managers ni Pangulong Duterte, paggawa ng paraan para kumain ng ating mga sa ating bansa. Kasi sa kuwan na ito sa presiding administrasyon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte siguro may kuwan naman yan, ang kanyang puso sa magsasaka. Pero itong mga economic managers at saka mga nakapalibot sa kanya, wala itong mga puso sa magsasaka. Ang puso nila nakahiwalay, nasa lagay nila sa utak nila. O kaya walang pag-asa. O mabuti ko Yan na, pumutok na! Ka-Silver, pumutok na! Pumutok na. naman. Palakpak ba? Ayan na. Palakpak na yan. Alam ko putok ang gusto mo eh. Hindi naman drug addict ako para putukan Magsasaka po ako. Wag naman putukan. Okay po. Dapat sa akin ang iputok yun sa amin, yung tulong, yung ayuda sa magsasaka. Putukan nyo kami ng putukan ng ayuda, nako, malaking pasasalamat sa ating gobyernong Duterte kung ipuputok nyo sa amin, ayuda. So, hindi yung bala. So, ang binabanggit nyo, Ka-Silver, para mabuhay kayo, at least, alam nyo, natatanda ko sa Japan ay may ayuda, may subsidize sila ng government ng Japan So kayo, tinutulak nyo na at least 15,000 ang subsidy ang diretsong ibigay ng pamahalaan. Ganun po ba? Tama po ba ako, Ka-Silver? Tama ka, Kati. Ano yung per hectare? Per hectare. Kada hektarya. Okay. Kada hektarya. Bawasan na lang nila yung mga kinukurakot ng mga nasa gobyerno. Ilagay na lang diyan. O katulad yung sa PhilHealth. Ilagay na lang diyan. O pagkatapos yung mga suddenness ng mga nasa gobyerno sa mga kontraktor, din sa mga kontrata. O yung mga suddenness diyan, bawasan na. Imbes na 10% yung 20% ang tinataga nyo sa mga kontrata, doon sa mga kontraktor, doon sa mga nasa kongreso, gawin na lang yung 5. Yung 5, ibigay na lang sa ayuda sa magsasaka. Kasi
Alam mo naman baga sa mga SOP niyan pagdating sa mga kontrata sa gobyerno. Oo nga kasi. Ang minimum nila is 10%, maximum of 25%. Yan. Bawasan naman yun. Sa Kasi dinis, for maisingit ko lang, masasabi nyo ba na ang dahilan ng pagtaas ng bilihin sa ating mga pamilihan ngayon, sa mga palengke, ay dahil sa una ay kakulangan ng produktong inaani ng mga magsasaka natin o dahil sa traders? Ano po ba ang tama? Actually, ate po, Kati, hindi ko lang maintindihan eh. Binibili ang aming palay ng 11 pesos. Okay. Sa rule of the thumb, dapat times 2. Maging pagdating sa merkado, dapat 22 pesos ang bigas. Bakit ang bigas nagsisimula sa 36 pataas? Yes. So, mahal. ang kumikita dito, Kati, yung mga negosyante. Tingnan mo ang retailer, Kati, hindi ang papayag na tutubuin nila sa isang sako sa isang kilo 5 piso. Okay. Hindi yan papayag. Bakit? Kasi ang mga retailer, maliit na retailer, ang kanilang, ibig sabihin, hindi naman sila, umuupa sila ng pwesto. May mga tao sila. So, ibig sabihin, hindi man sila nakakaubos siguro ng mga 20 sako. Baka makaubos lang sila ng 5, lugi na sila. Kung kikitain lang nila is 5 piso, sa 5 sako, di magkano lang kikitain niya. So, yan ang nangyayari. Pero ang labis na kumikita dito, itong mga rice miller, itong mga trader sa malalaki. Grabe. Kasi hindi naman nila dapat ibenta nila ng 22 pesos. Hindi naman nila binibenta ng 22 pesos yan. So, binibenta siguro nila yan, kung nagti-38 ang mga retailer, mga 32 yan. So, ang laki ng tubo ng traders. Ang laki ng tubo From nila. 22 to 32, 10 piso. Naku, laki niyan. Ang tanong ko lang dyan, Silver, ano ba yan? Bakit hindi ba yan nako-control o nababantayan ng National Food Authority? Tama po ba ako? NFA po ba? O sino po ba ang dapat na mag-asikaso ng pagdating po sa presyo ng palay po natin? Alam mo, Kati, ang NFA, dahil dito sa RTL, tinanggalan nila ng pakpak. Tinanggalan nila ng paa, tinanggalan nila ng kamay. Totally, ang NFA ngayon, parang karikatura na lang ito, parang robot. Wala itong pulis pa, wala itong kabuhay-buhay, wala siyang gagawin kundi bumili lang para sa buffer stock. Pero dahil tinanggalan itong RTL, tinanggal yan ni Senator Villar, inalisan sila ng kapangyarihan. So sino pa magmo-monitor dito sa pagpepresyo? DTI. Pero ang DTI naman, hanggang ngayon, di sila nagkumikilos. Wala Dapat magbigay sila ng yung price control. Halimbawa, ang palay, dapat bibili nyo not less than 13 pesos pagtag-ulan. Not less than 30 pesos. Tapos ang bigas ninyo, dapat ibibenta lang ninyo ng 32. 32 pesos lang. Para namang, dito kasi, sa nangyayari dito sa RTL, itong pagbaba ng presyo ng palay, ang agrabyado dito, farmer at saka consumer. Yes, correct. Consumer at farmer lang ang agrabyado. At kumikita lang dito. At saka, Silver, ang farmer consumer din. Kaya nga, farmer at consumer lang. Ang kumikita lang dito, negosyante lang. Traders, retailer. Walang ibang kumikita dito. So, ibig sabihin, bakit, ano yung ginagawa ng Department of Agriculture na pagbibigay ng ayuda? Hindi naman kami magsasaka ang nagkikinabang eh. Hindi naman consumer ang nagkikinabang. Ang nagkikinabang dito, yung mga negosyante. Oo nga. So, nagbibigay ka ng ayuda sa mga magsasaka ang Department of Agriculture. Sino ba nakikinabang? Nakikinabang dito, negosyante. Hindi nakinabang yung farmer, binigay mo nga ng ayuda, pero ang presyo naman 11. Pagkatapos, binigyan mo rin ng ayuda, ang consumer naman bumibili ng 38. Nasaan ang kwan? Saan yung tulong niyo?
Saan ang tulong ng gobyerno? Saan napunta? Useless. Oo. Sa negosyante. So, Exactly. ibig sabihin, ang gawin ng gobyerno siguro, gaya na ng DTI, sila ang magkuha ng presyo. I-control nila ang pagbibili ng palay, i-control din nila ang pagbibenta ng bigas. Yun ang kwan. At least, mas mabuti pa siguro kung ganito ang nangyayari sa aming magsasaka sa mga consumer, huwag na tumulong ang gobyerno. Huwag na tumulong. Kasi pag tinulungan mo naman, hindi naman kami kumikita sa tulong ninyo. Wala naman kami nahihita. Anong nahihita namin? Wala. Sino ang kumikita ng limpak na pera? Kundi itong mga negosyante. Mga negosyante lang. Oh. Kasi sana, pag tulong ng gobyerno, makikinabang ang farmer, gagandang kita namin. At may bebenta rin ng magandang presyo doon sa mga consumer. Kami ang farmer, binili ng 11. Ang consumer, bumili ng 38. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya? Wala. Grabe talaga yan, Kasilver. Alam mo, maituturing ko silang maituturing ko ang nangyayari sa inyo, ganito. Yan. Ganyan. Alam mo yun? Silver, ganyan ko maituturing ang sitwasyon ninyo na parang ilang minuto na lang ay sasabog na. Totoo yan. Buhay Totoo yan. nating lahat, lalo na ang buhay ninyo. Anyway, napakasarap ng ating talakayan, Kasilver. But again, we have to end because we're just 1 hour. Mensahe mo sa ating pamahalaan, lalo na sa Department of Agriculture, sa DTI, at sa ating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kapwa mo magsasaka. Go ahead, Kasilver. Sa ating, unang-una po sa ating munang Pangulo, alam ko po na ang puso nyo nasa mga mahirap, mga magsasaka. Pakitignan po ninyo itong mga taong linagay nyo sa posisyon na ito ba ay umaayon doon sa iyong mga programa, umaayon po ba ito doon sa kagustuhan mo, o ito po ay lumalandas ng tiwa at hiwalay doon sa kagustuhan ninyo. So, ang kwan ko lang po, lalo na maisingit ko na rin siguro kasama ang Kati, itong nangyayari dito sa Pinilya Rizal. Ay, oo. Sana po, Ayan. Pangulong Duterte, pakialaman mo na po ito. Dahil ito po ay public land, ang dami nang umaangkin dito. Yes. Pati ang Kapitolyo po ng Rizal, inaangkin na rin ito. Yung mga taong diyan nakatira, mula pa nung pinanganak hanggang sa ngayon, gusto nilang pinaalis. Pati yung pagbabakod ng kanilang property, itinatanggal ng mga security. So ito po, Pangulong Duterte, ito po ay sabwatan ng barangay, munisipyo at saka ng Negosyante. yung ng probinsya ng Rizal, yung Kapitolyo. Kasi po nung humihingi ako ng gusto ko magbayad ng yung yung amilyar, naghingi ako ng yung bang kukuha ko yung babayaran ko, ano ba yung Assessment. Oo. Hindi raw pwede akong magbayad kasi meron daw may-ari. Dalawang beses na po namin kako tiningnan sa LRA na yung lupa na yun, lahat na may titulo, puro peke. So, ibig sabihin, ano kaya, Pangulong Duterte, kung ipakain mo yung mga titulo, mga peke na yan doon sa mga sindikato na yun? Alam mo po, Pangulo, sindikato po ang nagpapatakbo ng pati kakutsaba yung barangay, yung munisipyo at saka yung Kapitolyo. Magkakakutsaba po yan. Maawa naman po kayo doon sa mga tao roon na pinapilit nila, pinaalis. At ang masama pa nito, Kati, pinagbibili ng mga LGU yung mga lupa doon. Alam naman nilang walang titulo, pinagbibili nila. So, pinagkakitaan nila. So, doon po tayo sa Pililya. Dito naman po sa aming mga magsasaka, sa Palay, kami mga National Confederation of Irrigator Association, tulungan mo naman po kami, Pangulo, na ibig sabihin, kumilos po ang Department of Agriculture yung naayos sa tamang landas ng pagsuporta sa magsasaka.
Huwag po siya masyadong makinig dito. Takot na takot po itong Department of Agriculture, Cynthia Villar. At saka sa economic managers, kaya tuloy hindi niya mapatakbo ang kanyang ahensya ng tama. Kasi sa takot niya kay Cynthia Villar at saka dito sa mga economic managers. So salamat po sa lahat ang nakikinig, lalong-lalo po sa mga kasama kong Irrigators Association, lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig dito sa tuklasin natin. At pakinggan din po niyo yung aking boses na magsasaka. Yes. Saturday and Sunday. Okay. Saan sila mapapakinggan, Ka-Silver, yung boses na magsasaka? Sa Facebook Live sa Boses ng Magsasaka. Okay. Nakakuha po yan sa Facebook Live. Lahat po yan. Naka-hook up. Boses ng Magsasaka. Ang oras po niyan, 11:30 to 1 o'clock. Isang oras at kalahati po yan. Sabado at Linggo. At para po mapakinggan nyo ang lahat ng mga problema at ina-address po namin mga problema. At ang kanyang boses na magsasaka mga kababayan ay actually mapapanood nyo o mapapakinggan nyo sa radyo, hindi lamang po sa social media. So, yan ay Radyo Bicolandia. Yan, mapapakinggan ninyo sa 92.7 FM radio sa Bicol po, sa Kamsur. At saka 711 EM radio. Yan, 711 AM radio. Yan, sa Bicol po yan. Anyway, maraming salamat po. Isang karangalan, Ka-Silver, na ikaw ay bahagi ng palatuntunang ito. But then again, sa susunod po na pagtatanghal, asahan po ninyo na ang palatuntunang ito ay bukas sa anumang oras na kailanganin po ninyo. Maraming salamat, Ka-Silver. Okay, inyo pong napakinggan ang ating pong bisita ngayong hapon. Walang iba kundi si Ka-Silver Bonto, ang ating pong National Confederation of Irrigators Association President. At sa lahat po ng ating mga tagapanood, it's time to go. At yan, nako, nagkaroon tayo ng konting problema. But then again, katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Kakampi Online, ako po ay lubos na nagpapasalamat lalo na kay Fenico Demus at syempre kay J.R. Guzman. Hanggang sa susunod na pagtatanghal, magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.